Okay po mga kababayan, isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ito po mga kababayan, update tayo. Bahay ni Digong binibenta na. Binibenta na po ang bahay ni Digong. Ayan po, nakikita nyo naman po dyan, may nakalagay na for sale, house and lot, for sale. Try natin tawagan Try po natin tawagan ito, mag-inquire po tayo mga kababayan habang naka-video tayo. Tatanungin natin kung magkano ba ang binta ng bahay ni Digong. Kasi malapit tayo, narito tayo sa Davao. Malay mo, kaya pala natin bilhin. Itong number na kasi nakapaskil dyan, ayan yung number na nakapaskil dyan, ay smart ito. 0998 5851744. 5851744. Try natin dial loudspeaker na lang natin mga babayan mag-inquire po tayo kung magkano ba ang binta ng bahay ni Digong mga babayan, no? Tatanungin lang natin, malay natin kung ito ba ay sapat. Alright, or kaya na ang bulsa natin. Baka mamaya mura, sayang. Diba? Try natin tawagan natin itong number na to. Kung ano kaya to? Kaya lang mababayan baka hindi sumagot. Kasi lahat sila nasa ibang bansa. Alam ko kasi mga kababayan, na ang nagbebenta dito, malamang si Kitty Duterte. Hindi naman pag-iinteresan itong bahay ni Sara Duterte. Diba? Kasi magaganda ang kanilang mga bahay. Yun nga lang, kung talaga bang pangit ang bahay na to. Baka mamaya, ang labas lang, yung pangit, yung maliit. Pero pagdating mo sa loob, napakaganda. Diba? Malay natin, mababayan, na maganda ang bahay nito sa loob. Kunyari lang maliit, pero mayroon tong underground. Diba? Kunyari lang maliit yung bubong, pero mayroon ito escalator pababa. Diba? Siyempre, hindi pa naman natin napapasok itong mga babayan Diba? Hindi pa naman natin napapasok itong bahay ni Digong. Kaya, hindi natin alam kung magkano ang benta nito. Gusto sana natin tawagan mga babayan, kaya lang wala man tayo pantawag. At saka baka mamaya magalit dahil pinaglalaroan natin. Kasi sa totoo lang po, wala naman talaga akong pambili. Di ba? Gusto ko lang sana alamin kung magkano kung ang bintahan nila dyan. Hintayin na lang natin mga babayan kung ano dapat, kung magkano ang bintahan dyan. Alright? Okay, bigyan na natin ito ng reaction mga babayan. Sa palagay ko po, kaya nila binibinta ito sa kadahilanan. Number 1, unang kadahilanan, baka wala nang balak si PRRD makabalik dyan sa bahay na yan. Diba? Baka wala na siyang balak makabalik. Siguro, itinatago nila sa atin ang kalagayan ni PRRD sa loob ng kulungan. Baka mamaya, nanghihina na ito, or nagpapaalam na ito, diba? Naghahabilin na ito, or pwede rin naman na dahilan na baka ito po ay wala na silang balak bumalik na Pilipinas. Diba? Kung babalik man sila sa Davao, yan ay lilipat na sila sa ibang lugar, sa ibang bahay mga kababayan. Hindi na dyan sa bahay na yan kung saan tinitirahan ni Digong mga kababayan. Pwede rin yun, di ba? Pwede rin naman mababayan ang idahilan nila ay para hindi mapasok ng otoridad, di ba? Kaya ibebenta na lang nila, mga kababayan. Alright? Baka ganun, baka mamaya mapag-initan pa yan ng mga otoridad, mapagsamantala, di ba? Kaya binibenta na lang nila mga kababahay. Wala naman siguro nagbabantay dyan. May mga tolda nga dyan, pero wala nang nagrarally dyan. Ay, wala nang naglalamay. Siguro dahil wala na silang pambayad o pampamerenda dyan sa mga naglalamay na yan, sa bahay na yan. Or napatunayan na nila na wala naman talaga mag-i-interest dyan. Yung lalong-lalo na yung otoridad natin, walang mag-i-interest dyan.
Ha? Oh, ang higit sa lahat mga babayan na maaring dahilan kung bakit binibenta yan para magpanggap sila na walang pera. Kunyari, wala silang pera. Diba? Kunyari, nagbibenta sila ng ari-arian. Kunyari, kailangan nila ng salapi para dito sa kaso na kinakaharap ni PRRD, di ba? Lahat ng mga ganyan dahilan mababayan ay pwede po yun. Pwede po natin isipin yan mababayan, di ba? Kaya lang, kung iisipin naman natin mababayan, marami silang pera. Kaya nga, kumuha ng 16 na abogado si Vice President Sara na magagaling dito sa kanyang kinakaharap na impeachment. Mapa Sara Duterte man yan o PRRD, talagang hindi mo pwede na magkanya-kanya sila ng pera dyan. Di ba? Magkakanya-kanya sila kung wala na talaga silang mapagkukunan. Di ba? Yun mga babayan. Kaya malamang sa malamang ay isa ito sa dahilan na kunyari wala silang ari-arian. Di ba? Pero ang pinaka-purpose talaga dyan ay lumipat sila ng tirahan dahil unang-una nga mga babayan, si PRRD nakakulong sa dahig. Walang pag-asa na makalaya. Di ba? Siyempre, bago makalaya yan, ilang taon na si Digong, aabot po siya ng 110 years old, after 30 years, kung sakasakali, malabo na po yun. Malabo na po yun mabuhay mga kababayan. Ang buhay po natin ay higit 100 pero hindi ka lalagpas ng swerte ka na lang kung wala kang bisyo ng kabataan mo. Di ba? Mukhang si Digong, sabi niya, may bisyo siya ng kanyang kabataan. Una nga dyan, yung pambababae. Di ba? Pangalawa, sabi niya dati, malakas siya mag-ayos eh. Diba? Tapos inamin niya, nagpipintanil. Kaya, babawiin po sa kanya yan. Mabuti na lang, nung tumanda-tanda siya, nabawasan lahat yan, yung kanyang bisyo na yan. At ang nanatili na lang sa kanya, yung babae. Ano naman yan, natural na lang niya sa isang lalaki. Kapag ikaw ay lalaki talaga, kung kaya mo naman ang katawan mo, pwede ka mababae basta may pera ka, di ba? Ganun lang yung kasimple mga babayan. Alright? Ang ano natin dito mga babayan, kung bakit pinag-uusapan natin ito. Kasi nga, palagay ko lang, hindi na si PRRD makakabalik dyan. Hindi na si PRRD makakabalik dyan sa bahay na yan. Kahit makalaya pa siya, mukhang hindi na po siya makakabalik dyan. Hindi naman pwede na tumira dyan si Kitty Duterte dahil kilala na Duterte ang may-ari dyan. Delikado yun siyempre sa kanilang kaligtasan. Kaya mas maganda, tamang ginawa nila dito. Ibenta yung bahay na yan. Tama yun. Pinaka maganda na gawin nila, ibenta yung bahay na yan at lumipat sila ng tirahan para makaiwas unang-una sa mga dumadayo dyan kasi alam na nila na bahay na yan ni Digong, di ba? Pangalawa, para sa kanilang kaligtasan, baka mamaya may mga masasama na pupunta dyan, di ba? Kasi nga alam na yung tirahan mo. Para po yan sa kanilang kaligtasan. Pero kung sasabihin naman nila na sobrang mahal ito, ang pangit-pangit sa labas eh. Siguro pwede ito mga kung titingnan ko no, mga 1 point something. Yung ganyang kalaking bahay. Kasama na lupa niyan siyempre. Lupa kasama na yan, bahay, kabuuhan. Napakaswerte lang ng bibili dyan. Bakit? Pwede niya patayo yan ng paupahan. Pwede niya paabutin ng building yan. Diba? Kasi malaking lote eh. Pwede niya pataasan yan. Kung may kakayahan siya, kung may pira siya. Diba? Kung sakasakali sino makakabili dyan. Ngayon, kung ako ang negosyante, bibilihin ko yan. Bilhin ko yan. Tapos, pwede mo gawin na ano yan, tourist. Pagandahin mo lang yan. Tapos, ang nakalagay dyan, puro imahe ni Digong na may kahalikan na babae. Para dayuhin talaga ng dayuhin mga babae, diba? Yan lang ang ano natin dyan. Kung ibinenta man yan, para sa akin, okay yan. Kasi alam naman natin na hindi na makakabalik pa dyan si Digong. Hindi na. Makalaya man siya dahil dito sa interim release, mukhang hindi siya makakarating dyan sa Davao.
hanggang iba't ibang bansa lang siya, mga babayan. Kung saan siya kukupkupin. Ha? Alright, salamat sa inyo lahat. Update lang po yan, mga babayan.